Ruhibok isa, mga pagninilay sa buhay ng espiritu isang gabay para sa espiritual na paglago. Ang Ruhibok isang ay isang kurso na idinisenyo upang gabayan ang mga kalahok sa kanilang espiritual na paglalakbay, nag-aalok ng mga turo na nagpapalago ng personal na pag-unlad, emosyonal na katatagan, at pagpapalakas ng komunidad. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pagmumuni-muni, at panalangin, nakakamtan ng mga kalahok ang mas malalim na kahulugan ng layunin, panloob na kapayapaan, at kakayahang magbigay ng makabuluhang kontribusyon para sa kabutihan ng iba. Ang mga pangunahing aspeto kung paano nakakaapekto ang Ruhibok isa sa buhay ng mga kalahok ay kinabibilangan ng pagpapalago ng layunin at kahulugan. Hinihikayat ng Ruhibok 1 ang mga kalahok na tuklasin ang mga turo ng bahay, na nakatutok sa espiritual na layunin ng buhay, ang personal na paglago at paglilingkod sa sangkatauhan. Tinutulungan ng kurso ang mga tao na magnilay-nilay tungkol sa kanilang papel sa lipunan at matuklasan ang isang pakiramdam ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontribusyon sa kabutihan ng iba. Pagpapalago ng panloob na kapayapaan at katatagan sa pamamagitan ng regular na panalangin at pagmumuni-muni, ang mga kalahok ay nakapagpapalago ng emosyonal na katatagan at panloob na kapayapaan. Ang mga gawin na ito ay tumutulong sa kanila na magtagumpay sa mga pagsubok ng buhay, nagpopromote ng kalmadong isipan na nagbabawas ng stress at nagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan. Pagtataguyod ng mga koneksyon sa lipunan. Isinasagawa ang pag-aaral ng Ruhibok isa sa maliliit na grupo, na nagpapalakas ng pakiramdam ng komunidad at koneksyon. Ang mga talakayan sa grupo ay nagpopromote ng empatiya, pagtutulungan, at kooperasyon, na nagiging sanhi ng malalakas na ugnayan sa lipunan at nagpapabuti ng emosyonal na kalusugan. Pagpapalago ng positibong pag-unlad ng karakter. Ang aklat ay naghihikayat ng pagpapalago ng mga birtud tulad ng kabutihan, pagpapakumbaba, at pagtitiis. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga katangiang ito, ang mga kalahok ay nakakaranas ng personal na paglago, mas malusog na relasyon, at mas mataas na antas ng etikal na pagkakahanay. Pagpapalakas ng serbisyo at kontribusyon. Isang pangunahing prinsipyo ng Ruhibok isang ay ang serbisyo sa sangkatauhan. Ang mga kalahok ay hinihikayat na magsagawa ng mga gawa ng kabutihan at paglilingkod sa komunidad, na nagdudulot ng kasiyahan at nagbibigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng lipunan. Pagtangkilik sa holistikong kalusugan. Itinutulak ng Ruhibok isa ang isang balancing diskarte sa kalusugan, na pinagsasama ang espiritual, emosyonal, at sosyal na kalusugan. Natututo ang mga kalahok na ang tunay na kalusugan ay nangyayari kapag ang kanilang mga aksyon ay tumutugma sa mas mataas na espiritual na mga prinsipyo, na nagdudulot ng mas makulay na buhay. Pagbibigay ng mga kasangkapan para sa personal na pagbabago. Nag-aalok ang kurso ng mga praktikal na kasangkapan para sa pagmumuni-muni at personal na pag-unlad. Ang mga kasangkapan na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga kalahok upang gumawa ng positibong pagbabago sa kanilang buhay, alisin ang mga lumang gawi, at bumuo ng mas malusog at mas etikal na mga pattern ng pag-uugali. Pagtatatag ng positibong pagtingin para sa hinaharap. Pinapalakas ng Ruhibok 1 ang mga kalahok na magkaroon ng pag-asa para sa isang makatarungan at mapayapang mundo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng lipunan, ang mga kalahok ay nakakaramdam ng lakas ng loob na kumilos sa mga paraan na sumusuporta sa kabutihan ng sangkatauhan. Sa buod pinapatnubayan ng Ruhibok 1 ang mga kalahok sa isang paglalakbay ng espiritual na paglago, personal na pagbabago, at pagpapalakas ng komunidad. Binibigyang diin nito ang pagpapalago ng mga birtud, ang pagsasanay ng serbisyo, at ang pagpapalago ng panloob na kapayapaan, na tumutulong sa mga tao na magtaglay ng layunin, palakasin ang koneksyon sa lipunan, at magbigay ng kontribusyon sa kabutihan ng komunidad. Sa huli, binibigyan ito ng kapangyarihan ang mga kalahok na lumikha ng positibong pagbabago sa kanilang mga buhay at sa mundo sa kanilang paligid.